Yay! Thanks God it's Friday. So out na ako sa school. So syempre weekend, uuwi kami sa Quezon. Ayan na si Manong driver. Uy, ready for vlogging. So yan, palabas na kami ng Tanawan City. For now, aalis muna kami. So masaya na si Manong driver. Kasama niya ang pahinante niya. So mga 6 o'clock kami papasok ng Quezon Province. Medyo nagutom na si driver niyan, kaya nagaya na siya sa tambayan ni Cardo. Dito kami lagi kumakain. Maganda yung ambience dito, malamig. Kahit sa tanghali ka kumain, talagang makakapag-relax ka. So, kakain na kami. Dumating na yung order namin. Pulalay yung in-order namin. Medyo nasasawa na din kasi sa baboy. Kaya maiba naman. So, syempre, habang kumakain, usap-usap muna about sa life. Yan. Yun yung bulalo. Diba? Mukhang masarap. Madami din yung order niya. Mabilis kami kumain kasi namamadali kami kasi baka antukin si Manong driver. So, bye-bye for now. So, biyahe na ulit kami. Puntang Tagkawayan. So maya-maya tutulog na ako. Oh, nandito na pala kami sa farm. Hindi ko na malayan. Sobra kasi ang antok ko. Si Andy na yung nagbukas ng gate kasi tulog na si Thomas. Ayun. Kita nyo na ba yung farmhouse? Madilim na nga lang. Bukas ko na lang kayo itutour. Aliwala sa farm. Buti tumigil na yung pag-ulan. Aalis din kami ngayong umaga kasi may deliver. So magpe-prepare lang kami. Tapos mamaya ko na lang kayo tutour. You have to go. Diyan lang kayo. Tara, baba na tayo. Yung makikita nyo sa malayo, palayan yun. Tapos yung parang bahay na yun,
Kural naman siya ng baboy. Yan yung mga fruit-bearing trees ni Andy. Nagsistock kami dito para kapag may mga umorder, dyan na lang kukuha. Yan pala si Thomas. Kumuha siya ng pakain ng baboy dun sa bahay ni Inay. Sakay na tayo. Medyo pangit yung daan dito papunta sa farm. Ulan kasi ng ulan, ilang linggong walang tigil yung ulan. Pero meron din naman mga magagandang daan. Yun, skates yun. Yun yung means of transportation. Yung mga lugar na malapit sa Riles. Kesa umikot ka pa ng bayan ng Tagkawayan, mas magandang mag-skates ka na lang. Papunta pala kami sa barangay Candalapdap. Doon yung deliver ni Andy. Nandito na ulit kami sa farm. So kailangan naming mag-prepare. Aalis pala ulit kami ngayon. Pupunta kami sa Bicol. May delivery din dun si Andy. So syempre kailangan ko munang magluto. So akyat na tayo. Ganda talaga ng panahon. So magluluto lang ako saglit, tapos magpe-prepare na ako. Kailangan kasi maaga kaming makapunta sa Bicol kasi maaga yung transaction bukas ni Andy. Pero sige na nga, ikot ko muna ulit kayo. We're good to go. We're heading back to Bicol region. So, samahan nyo kami. Yan pala si Inay, ang cute na cute kong biyanan. Si Itay, ayun, siya yung kasama namin sa Bicol. Naghihintay na siya sa baba. Si Inay naman, eto, nahabol pa kay Andy. Gusto din sumama. Kaso madami siyang babies. So, on our way to Bicol region, pagdating namin ng Pamplona, nagutom na kami. Late dinner na nga siya actually. May nakita kami na alfresco dining. Very welcoming yung ambience niya. Kaya napatigil talaga kami. Alam mo naman kami ni Andy, mahilig sa mga ilaw-ilaw. Syempre, sa sobrang ganda, since wala din naman tao kundi kami lang, talagang nasolo namin yung pagpipicture. Sakto nga. Parang private namin yung lugar.
Nasaktuhan din namin na may live singer. So, syempre, hindi ko pwedeng iparinig sa inyo. Makaka-copyright ako eh. So, siguro inabot namin yung last 3 songs nila. So, after that last 3 songs, wala na, naglikom na sila. So, ayan, kakain na kami. Si Itay masama na yung tingin sa pagkain. Gutom na yan. Past 9:30 na din kasi naisipan namin kumain. After namin kumain, nag-travel na kami. So, after 3 hours, nakarating na kami sa Tigaon. Nag-check-in muna kami sa Tigaon Pension Hotel. So, short time lang, 6 hours lang yung stay namin. Need lang talaga magpahinga ni Andy kasi uuwi din kami ng Batangas after mag-deliver. Matutulog na din kami guys after ko mag-check-in. Good morning! Nakaligo na ako. Si Andy naman yung nasa CR at naliligo. 5:30 kami 5 o'clock ako bumangon. Kasi maaga din yung transaction ni Andy. So, waiting na lang ako kay Andy. Kami ni Itay ready to go na. Sige, itutour ko na lang kayo dito saglit bago kami umalis. So, yung rooms nila medyo maliit sa isang standard room. Tapos yung CR at saka shower nila common area lang, sharing. So, ito yung room namin. May balcony siya. Nakikita natin si Erap dun habang nasa parking. Ideally, good for 2 packs lang siya. Pero since short time lang kami, isa na lang yung room na ginamit namin. Kasama na namin si Itay. Wow, sarap buhay ni Itay. Pa-FPJ lang. So, ito naman yung pinakasalas nila. So, we have 20 minutes pa. Kaya tambay-tambay muna kami bago mag-check out. So, yun nga. Check out na kami. Soli natin yung susi sa receptionist. May sukli pa nga pala ako kagabi. So actually, nahirapan kami sa paghahanap ng hotels dito sa Tigaon. Maliit na bayan lang kasi siya. Buti na lang nakita ko to sa Google. Thank you for accommodating us. See you soon again. So, umilis na nga kami. Makikipag-meet up na kami kay ma'am. Yung pinsan ng buyer namin. Yung buyer kasi namin, nasa abroad siya sa UK. So habang hinihintay namin, coffee muna kami dito at pandesal with Itay and Andy.
after delivery done, so hindi pa kami nagbe-breakfast, hanap muna kami ng food. So dito nga namin napili sa Chef Apple's Restaurant. Kilala daw dito yung halo-halo. Actually, best halo-halo in Bicolandia daw to. Kaso hindi namin matcha-try kasi breakfast pa lang. So try na lang namin yung mga specialties nila. Syempre, hindi mawawala ang Bicol Express. Oops, may nakasalubong kaming kotseng kuba, kaya syempre pinendong ko siya. So we're in Naga City. Dito yung hometown ng mama ko. Sarap balikan. So next time, babalik kami dito for vacation. Madami kasi ditong relative si mama. Yan, bibili lang kami ng ilang pasalubong on our way home. Thank you, Lord. Thank you guys for watching.